Insecurity. Ano yan? Maraming security ba o ano? Insecure. Ano ba ang mga natutunan nyo sa insecurity? Pag hindi mo makuha ang isang bagay, insecure ka, di ba? Oh. Pag may gusto kang mangyari sa buhay, na gusto mo makuha at hindi mo makuha, ano yon? Insecure ka kasi parang ang hina mo eh. Tapos papasok ngayon dyan yung ano, yung naiingit ka sa iba. Kasi siya bakit nakuha niya, ako hindi. Mahinang klase akong Kristiyano. Kaya ngayon, hanggang ngayon, anong nangyari, natatakot ka rin. Dahil ba kapag nangarap ka ulit sa susunod, di mo na naman makuha. Hanggang sa papasok yung insecurity. Kaya ang kasunod niyan, ano, puro kayo problema. O, aminin nyo naman. Kala nyo hindi kayo nawawala ng problema. Hindi nyo lang makamtan yung sa susunod na araw eh. Nag-iisip na kayo. Tapos pasok yan ng stress. Anong susunod? Is 4. Ay, hindi mo na stress. Samsung yun ah. So, stress ka, then, anong kasunod? Pag full of stress ka, anong mangyari sa'yo? Anxiety. Mayaman ka na yan. May stress ka, may anxiety ka. Ano bang susunod? Oppression. Hindi, dumami na. At ano bang kasunod? Suicidal daw. At sa ayaw natin sa gusto, marami ang mayaman ng tao sa ganon. Ayaw lang natin magpahalata. Pero kita ko sa inyo, meron eh. Pero ang ano dyan, may mga solusyon na pag-aralan na natin yan. Pero ngayon, ang aking gagawin, ang ating pag-aralan naman, bondage of habitual sins. Ano ang habitual? Habit mo. Lagi mo na lang ginagawa. Pinapractice mo. Sana kung ang practicein mo mabuti sana, ano eh. Pero kung kasalanan pinapractice mo, parang hindi maganda sa Panginoon. Ha? Kahinaan. So bakit minsan? Dahil ang akala natin, nalalagpasan natin, pero hindi pala. Kaya, sasabihin natin, bakit ko na naman nagawa yung mga bagay na yan? Tapos nag-iisip tayo, paano ito malalagpasan? Eh paano? Ayaw mong lagpasan eh. Tinatapatan mo eh. Dapat na nagpasan mo sana. O tapos ngayon magsabi ka, bakit hindi ko nalalagpasan ito? Ay ayaw mong lumagpas eh. Nag-aantay ka eh. Kaya hindi ngayon naaalis ang kasalanan. Tama ba yun? O baka tamaan tayo ng Panginoon pag hindi tayo. So, buklatin natin ang ating mga Biblia sa Roma chapter 6. Ayan. Ikita natin sa screen. Yung mga walang Bible dyan, nandiyan sa screen. Tagalog yan. Magmula tayo sa verse 8 hanggang 23 yan. So, una, basahin natin sa verse 8. Kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayo kasama niya. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay, wala ng kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Verse 11, kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Nakipag-isa na ba tayo? Amen. Praise God. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masamang hilig nito. Verse 13, huwag na ninyong ipailalim
sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay, at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Amen po ba tayo dyan? Praise God. Sapagkat hindi na dapat paghari sa inyo ang kasalanan, dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos. Ngayon, malaya na ba tayong magkasala dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. So verse 16, hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito, maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa pagiging matuwid. Ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taos pusong sumusunod sa katotohanan na nasa aral na ibinigay sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katuwiran. Ibig po ba? Praise God, mukhang humina doon. Gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinaan. Kung paanong ipinailalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karumihan, noong una yon, at sa kasamaang palala ng palala, isuko ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katuwiran para sa mga banal na layunin. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran. Correct? Ano ang napapala ninyo sa mga bagay na yon na ikinahihiya ninyo ngayon? Kamatayan ang ibubunga ng mga yon. Verse 22, ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natapon ninyo'y isang buhay na banal at ang ibinumbunga nito ay buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Manalangin po tayo. Purihin ka, Ama, sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan na hindi nagbabago magpakailanman. Purihin ka, Ama, sa oras na ito na pinagkaisa mo muli kami upang ikaw ay itaas sa aming kalagitnaan, itaas sa aming mga puso at kaisipan upang kami ingatan, protektahan at ilayo sa anumang kapahamakan. At patuloy namin inaangkin ang iyong presensya sa aming mga buhay upang kami bigyan ng karunungan, kaunawaan, proteksyonan, silyuhan ng iyong kapangyarihan na makasunod lamang kami sa gusto mong ipagawa sa aming mga buhay. Na maging mapayapa ang aming buhay, ang aming kaisipan, at mayroon kaming kagalakan sa aming mga puso habang kami naglilingkod sa iyo, Panginoon, at habang naririto kami sa buhay na sa lupang ibabaw, Panginoon. At patuloy namin inaangkin ang katagumpayan mula sa trono ng iyong biyaya. At patuloy mo, sabi mo sa iyong mga salita, kung kami ay tapat na sumusunod sa iyong kalooban, ang pagpapala mo ay patuloy din ipinagkakaloob mo sa amin. Kaya ngayon palang inaangkin na namin ang mga biyayang yan, Panginoon. At salamat, purihin ka. Inaangkin namin ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan sa aming kalagitnaan, at binabalik namin ang kapurihan sa pangalan ng Panginoong Jesus
ang lahat ay magsabi ng amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! So, napakaganda. Kahit na hindi na tayo pwede nang i-closing prayer yan. Napakalinaw ng sinabi dyan. Siguro naman kahit na hindi na ipaliwanag. Sabi tuloy noon, naalala ko yung sinabi sa akin ng bakit magba-Bible study pa tayo at mag-aaral pa tayo ng salita? Nababasa naman natin at naiintindihan. Sabi ko, yun nga mahirap Binabasa mo na, hindi mo pa maunawaan. Kaya kailangan mo talaga ng Bible study at fellowship. So ang ating tema ngayon, freedom from the bondage of habitual sins. So napakaganda. Ang tema natin, how can we break free from the bondage of habitual sin? So, how can we break free? Paano ba? May idea ba kayo? Kung may idea kayo, naniniwala ako, nakalagpas na kayo dito. Pero kapag hindi pa, pag-aaralan natin ngayon, marami pa tayong kaparaanan kasi kung naunawaan, kung alam natin ang taktika ng kaaway, marami din taktika ang kaaway para sa atin. Ngayon, what do you mean by habitual sin? Ayan. Habitual sin is a sin you keep committing over and over again. Walang space. Hindi mo nalagyan ng space. Pero hayaan na natin yung space. Pang-astronaut yun Dahil pang-astronaut yung space So, what do you mean by habitual sin? Sabi dyan, habitual sin is a sin you keep committing over and over again. So, minsan, hindi nyo napapansin sa buhay nyo. Ayaw nyo nang magkasala. Pero kung bakit, nagiging real lagi yan. Alam mo, marami yan sa atin Kahit sa mga Kristiyano na ginulat ka lang bigla ka ng ayos na. Kahit na, alam mo nang mali. Pero pag ginugulat ka, mayroon pa rin habitual. Habitual, yung alam mo nang mali. Sa bagay yun, minsan out of Pero yung tinutukoy ng habitual, yung alam mo ng kasalanan, pupuntahan mo pa, gagawin mo pa ulit. Kaya nga yung sabi ko kanina, gusto mong lagpasan, hindi ka makalagpas kasi nag-aantay ka Nag-i-enjoy. Yan. So, what can habitual sin do to you? Ayan. What can habitual sins do to you? Ano bang nagagawa nito sa atin? Destroy you, emotionally and spiritually. Kasi pag lagi mong ginagawa, nagkaroon niya ng problema, hindi ka na ngayon makatulog. Ginugulo ng isip mo, ang emosyon mo ngayon, apektado na dahil nagagalit ka na lagi. Di ba? Ganun yun. At kung ano-ano na, gusto mong kumawala, hindi ka ngayon makawala. Dahil, nagresulta na. Di ba mayroong passage dyan sa James Ano yun? Una, hindi mo na iwasan, and then, sa katagalan, ay nabuo na, kasalanan na, hanggang sa humahantong ng kamatayan. So yan, destroy you emotionally and spiritually. Sigurado yan. Pag mayroon tayong kasalanan na lagi nating ginagawa, ang kasunod niyan ay magkakaroon ng epekto sa atin. Magkakaroon na hanggang sa hindi ka na mapakali sa buhay. Dahil alam mo, lalo na pag yan ay puputok, alam niyo na yung puputok na yan. Kakala, delikado pa yan. Nag-iisip ka na ngayon kung paano mo i-prevent. Pero mahirap i-prevent Kung baga gusto mong kontrolin ang sarili mo, hindi mo makontrol. Kaya apektado na yung
emotion mo. At ang spiritual mong buhay, apektado na. Kahit gusto mong pumunta ng church, ayaw mo na. Kahit gusto mong pumunta ng Bible study, ayaw mo na. Dahil baka mapag-usapan na hindi naman pag-uusapan. Kaya ngayon, papasok doon yung nakaraan nyo, insecurity. Diba? So, connected yan lahat. At susunod, example of habitual sins. Ayan, last. Hindi yung huli. A hunger for anything. You lust for things you deeply crave. Like lust for power. Ano ba yung lust? Yung naghahangad. Yung ninanais. Matinding pagnanasa. Yung gustong-gusto mo. Hindi ka makatulog hanggat hindi mo muna. Para ba yung, di ba yung naninigarilyo? Kaya hindi ko makatulog. Sisita. Ganun ka muna. Hihitintin mo ng sunod-sunod hanggang sa ganun kahaba. Bilis lang, oh. Oo. Buga ka ng buga eh. Yan yung last eh. Last ka dun sa kasi parang kung naglalaway pag hindi ako nakasindi ng sigarilyo. Hindi ako makatulog pag hindi ako makatungga ng gatas. Ang bihira naman kayo. Gatas yun. So katulad yan, alcohol, drug abuse, ano pa? Uncontrolled anger. Di napipigil na galit, madaling tumas ang boses. Kung madaling tumas ang boses, dyan naman, baka sa military yun, hindi kasama yun doon na. Yung galit lang siya na nag-aaway kayo. Pero yung sa military, mataas ang boses. Kanang kamay na! Iba yun. Madaling tumas ang boses pag may di nagustuhan. Hindi mo na naman ang type yung pag may pay me. So, hindi natin mapigilan ang sarili pag galit na galit. Kasi yan, uncontrolled ka na. Pag ikay nagagalit, lalo na galit ka dun sa tao na yun, pag nabanggit lang ang pangalan sa'yo, di ka na makatulog. Kailangan. Ngayon na. Di ba? Hindi mo na paabutin ng umaga. Baliktad yung sa sinasabi na pag ikaw ay nagkaroon ng kaaway, huwag mo paabutin ang umaga na hindi kayo magkasundo. Ito naman, baliktad, ayaw paabutin ng umaga, kailangan mapunta ko siya ngayon na. Yan. So good. Kaya dyan, tingnan mo, nabalitaan na naman, naparil. Dito, marami kang mapapanood sa TV ngayon. Dahil lang sa konting pagtatalo, bang! Tapos, buhay ka pa sana ngayon. Pero ayaw mo na sa buhay mo. Uncontrolled anger. Ngayon, kawawa naman yun, nakabaril, dahil siya naman ay mapupunta sa kulungan. So, ano bang kasunod? Uncontrolled. Ayan, dependency on a person. Gusto laging may kasama, takot mag-isa. Lagi ka ba yung mag-isa? Sasabihin kaya nga, pastor, ayaw ko mag-isa, kaya nag-asawa na nga ako, iniiwan naman ako lagi. Ayaw mag-isa. Iniiwan na naman lagi. Ang point dito kasi, hindi ka makapag-desisyon ng sarili mo. Siyempre, kung dalawa kayo, kung minor lang naman ang decision making, pwede mong gawin yan. Pero kung mabibigat, konsulta muna sa inyong dalawa para hindi kayo mag-away, babalik kayo dun sa una. Mahinang loob, yung ikaw na, pumunta ka din, dilim dun, samahan mo na ako. Tapos sabi mo, in Jesus name, wala naman, tumakbo lang ang pusa, may tumunog doon, in Jesus name. Pambihira. Constant, ano ba? Gossiping. Paulit-ulit na pag mamartes pa marites. Yung lagi kang alam mo nang mali yun, sige ka pa rin ang sige.
Sabi nga ng iba dyan mas mabilis pa daw yan sa chat. Mabilis pa sa inyo balita. Nauunahan pa. Kumbaga dito ngayon palang nangyari. Pagdating mo doon, nauna pa pala sa iyo. Ano pa? Premarital sex. Yan ang nakuha ng mga Pilipino sa Amerika. Sa Western. Yung mga ganyan, testing muna. Puro testingin. Pagdating na nagka-problema, iyak dito, iyak doon. Yan. Watching porno. Ang daming kumakalat sa Facebook ngayon, kahit hindi mo papanoorin, may sumusulpot ka na. Kaya doon mo mapapansin, kung nag-i-enjoy ka naman na nagtitiktok-tiktok ng ganyan, nakatingin na mata mo sa kabila, nakatingin din dito yung isa. Di ba? Pero nasa sa iyo ang control, kasi ikaw ang may-ari ng buhay mo . Ikaw may control ng mata mo. Masturbation. Ayan. Di pa kasi mag-asawa . Biglang tumawa si Carlol na kasi. Ano pa? Gadgets! Facebook! Online games! Ha? O mayroon na naman bago? Wala na yung mga ano? Ano mang klase yan? Wala na yung ano ba yung sikat dati? COC. Para magkakandidato . Ano pa? Legend, mobile o ML, ano pa? Ngayon, pasimple-simple, may mga laro na yan panlibang . Lahat yan na nagbibigay ng abala sa'yo, na hindi makakapagbigay sa'yo ng kayusan ng buhay mo, lahat yan ay ayaw ng Panginoon. Baba pa. Bante, most of the time, you experience these symptoms without even realizing they are happening to you. Yan na nga yan. Minsan, parang normal na lang yan sa'yo, di mo nararamdaman, pero yan ay lagi, babalik yan, papasok yan sa habitual. Kasi parang matik na sa'yo yan . Naging kagawian mo na. Slowly over time, as you fall deeper and deeper into the addiction, you may start to realize that you do have the symptoms like. So makikita natin na yan ang laging mangyayari sa atin kung hindi natin maaga paputulin yung mga bagay na yan. At naniniwala ba kayo na kayang putulin yan? Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Ay, sasabihin nung kapartner, ay salamat, putol na. Pag tinawag ko, papansinin na ako, hindi yung attack. Ang bihira. Kala mo seryoso may binabasa, iba pala . So ngayon, ang tanong, makikita natin na habitual sins can cause you to experience depression. Ayan. Depression, persistent sad, anxious, or empty mood, feelings of hopelessness or pessimism, feelings of irritability, frustration, and restlessness. So, andyan dyan lahat yan. Magkukos ka ng ganyan. Pag umabot ka na sa depression, grabe yan kasi dinidepress ka na, no? Dinidepress ka pa, pinipressure ka pa. Depression, persistent. Nagiging malungkot ka na. Problemado ka na. Wala ka na sa mood. Ano pa? Ang feeling mo, wala nang kapag-asa sa buhay. Di ba? Wala ka na. Kumbaga, frustration, nandoon na. Kaya anong kasunod niyan? Pag hindi mo binago ang mindsetting mo, delikado yung kapatid. Papasok ka na sa bibinta dyan ang mercury drug. Kasi may papainom ka ng, ano ba yan? Pang-relieve ng
isip mo, ay pupunta pa pala yan sa migraine. Ngayon, di na migraine yan, Verde na yan eh. Punta ka na sa Vista Verde, ano pa, sa Ponte Verde. Mayroon pang isang Green Park. Doon ka lagi. So yan ang mahirap. Tapos ano pa? Pupunta ka ngayon, failure. Pag doon kanina, yung buhay mo ay magiging failure ka na. Hindi ka na effective sa ginagawa mo. Gumagawa ka, ang isip mo tuliro, ano ang mangyayari? Imbis na magagawa yung ginagawa mo, lalo pang nasisira. Failure ka na sa buhay. Kaya, di ba, yung mga addict sa drug, dinadala yan sa rehabilitation para ma-neutralize, bumalik sa normal na pag-iisip. So, failure, you want to give up pursuing Jesus because you feel guilty about the sin. Actually, yun ang cause ng sin. You seldom going to church, seldom reading your Bible, and thus you feel like a failure. Pati sa trabaho mo, lahat na ay lagi ka ng galit. Ano pa susunod? Bante, meron pa yan. Ayan, magiging separation na. Bakit? Kasi lalayo ka na doon eh. Lalayo ka na sa grupo. Ayaw mo na. Lack of time ka na. You spend with God. Begins to make you feel far from Him. Mararamdaman mo, ang layo mo na. Wala ka ng pakiramdam sa presensya ng Panginoon. Ayaw ko nang pumunta sa church na yan. Kasi pagdating ko doon, parang wala akong maramdaman. Ay, yun ang epekto nung binasa natin kanina. So, unworthiness. You begin to feel unworthy. Yung hindi ka nakarapat-dapat. God's love. Malayo na, parang pinabayaan ako ng aking Panginoon. You question, how could God love a sinner like me? So, yan ang magiging epekto sa atin pag hindi natin pinutol yung kasalanan sa ating buhay. Kaya anong kailangan natin? Ay, mayroon pang isa dyan. Atras, abanti mo. Shame. You keep your issues to yourself and don't share them with others. Yan. Tatahimik ka na, itatago mo na yan kasi nahihiya ka. You do this because you worry that others will say, but keeping the secret inside of you leads you to the feeling of shame. Ang kalalabasan niyan, mahihiya ka na. Ayaw mo nang sabihin doon sa iba, eh hindi mo naman sasabihin doon sa nagmamarites eh. Dapat sabihin mo ang problema mo doon sa hindi nagmamarites. Yung mula Lunes lang, at saka Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, walang Martes. Yan yun. So, doon mo sasabihin. So, kasunod yan, addiction. The issue is always on your mind. Ayan na. Nandiyan yan. Nakaset na yan sa mind mo. And you feel helpless in battling it. So, ang nangyayari, pag addiction ka, wala na, kumbaga, yung isip mong napakalawak, ang nakalagay lahat dyan ay puro yung gusto mong gawin lang. Isang bagay lang yan. Ang alin? Ang humit-hit. Wala nang puwang yan sa iba. Kaya nagiging addiction ang kalalabasan mo. Naging addict ka na. Kasi yun na lang ang gagawin mo. Wala, bawat galaw mo, yun ang nasa isip mo. Asan na yung lighter? Asan ang, kung halimbawa sa sigarilyo. Kung sa shampoo naman, asan na yung aking paraphernalia dyan? Maya-maya, almusal, tanghalian, hapunan, may merienda at saka puro ganyan lang yun. Yun lang ang nasa sa isip mo. Kaya, ang labas mo, addiction. So ngayon, how can we break free from the bondage of habitual sin? Paano natin mawawasak, mapuputol yung kadena na yan para tayo ay makalaya sa kontrol ng habitual sin? Anong kailangan natin? Una, first point natin, we must believe that we died with Christ and alive unto Him. Naniniwala ba kayo dyan? Sabi ng 8 to 11,
Basahin ko muna. Ang 8 to 11 ay, sabi dito, kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. So, napakahalaga niyan. And then 9, alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. So, sabi niya, 11, kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sariling bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo. So yung verse na yan, dapat tandaan po natin. Ang natatandaan lang natin kasi, tinanggap ko na si Kristo, ligtas na ako. Pero pagdating sa kasalanan, hindi natin maalala na tayo ay patay na rin dahil tinanggap pa si Kristo eh. Pero ang tanong, bakit ang naisip mo salvation, pero yung paglayo dito hindi mo naiisip? Kasi mukhang ayaw mong maniwala na wala na yan. Patay ka na sa kasalanan. Kumbaga ginawa na ng Panginoong Hesus yan. Ang kailangan mo lang, you must believe. Dapat naniniwala ka na hindi natatalab sa akin ang kasalanan na yan. Bakit? Namatay na yan kasama ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At ako kasama doon. Kaya nung nabuhay siya, nabuhay akong kasama na rin ni Kristo. So wala na yan sa akin. Di ba? Sabi ng point A, pakilabas mo ang point A. Living for Christ keep us away from the desires of the flesh. So kung namumuhay tayo kasama si Kristo o namumuhay tayo na kay Kristo, ay maglalayo sa atin ito sa pagnanasa natin dito sa mga gusto ng ating laman. Mawawala ka na dyan. Pag namumuhay ka na lagi kay Kristo, pag siya lagi ang kasama mo sa buhay mo, siyempre si Kristo hindi hilig yan eh. Kaya, pag kasama ka ng isang taong mabait, nagiging mabait ka, di ba? Pero pag ang kasama mo, kahit mabait ka ay loko, magiging loko ka rin. O, di ba? So ngayon ito, ang basihan dito, kung talagang kasama mo na si Kristo, you are in Christ, dapat hindi ka na naapektuhan ng mga yan. So anong sabi doon? Living for Christ keep us away from the desires of the flesh. Number 1, believe and live for Him. Maniwala ka. At mamuhay ka ng kasama mo siya ayon sa Kanya. Diba? We are new creation. The old has gone. The new has come. Kabisado natin yan. Pero bakit pagdating doon, talo tayo? Ano nangyari? Gusto lang natin salvation? Naniniwala tayo. You believe na hindi ka na kayang dayain ng kaaway. Pangalawa, death has no longer mastery over us. Wala nang control. Hindi na natin, kung dati kabisado natin, sabi nga ng ibang verse sa Bible, nung ignorante pa tayo sa salita ng Panginoon, yung mga bagay na yan, ginagawa natin, akala natin tama, kabisado natin gawin, hindi tayo maalis-alis doon. Bakit? Hindi tayo natuturuan ng aral ng ating Panginoong Jesucristo. Nung naintindihan, naunawaan mo na mali yan, dapat magdesisyon ka na rin, kapatid. Alam mo, kahit anong gawin sa atin ng Panginoon, sino ba nagdedesisyon sa buhay mo? Di ba ikaw din? Sasabihin lang natin, sinabi na sa akin ng Panginoon yun. Maniwala ako. Sinabi sa'yo ng Panginoon, iba naman ang iyong ginawa. So, ibig sabihin, sa verse 9, sabi dyan, wala na dapat control. Ang sabi ng verse 9, alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Kasunod dyan, wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kasalanan. So, pag namatay na, kasama yung kasalanan, hindi na pwedeng bumalik yun sa Kanya.
Yun ang ibig sabihin nun. Kaya huwag tayo padadaya sa kaaway, sa bulong ng kaaway, na kontrolado pa niya tayo. Huwag kayong papadaya. B. Balik tayo dun sa B. Sa una, B. So how can we break free from the, how we must believe that we died with Christ and alive unto Him. A. Living for Christ keep us away from the desires of the flesh. B. Living for Christ keep us away from sinning. Ibig sabihin, kung tayo namubuhay na nanakay kay Kristo, lagi niya tayo dapat inaalis sa mga kasalanan para hindi tayo makagawa ng kasalanan. Kasi, imposible yan. Ando doon ang conviction ng Holy Spirit sa'yo. Huwag mong gawin yan. Mali yan. Ando doon, nababasa mo ang salita niya. The Word is Spirit and they are light. Nagpapaalala sa'yo. Pero bakit hindi ka makabitaw yan sa kasalanan na yan? Why? Ibig sabihin, drama mo lang yung una na tinanggap mo si Jesus Christ as personal Lord and Savior. Kasi bakit di mo magawa? The old has gone, the new has come. Sasabihin pa natin, let the power of the Spirit, ang lakas pa nga natin sumigaw ng ganun. In Jesus' name. Pero nandoon pala sa kasama yung pambira. So, ibig sabihin, kung, sabi ko kanina, kung ang kasama mo ay si Kristo ay, alam yan, ilalayo ka lagi. So, living for Christ, keep us away from sinning. Living for Christ, keep us away from the desires of the flesh. So, sabi doon sa verse 10, that we died to sin and alive to God. So, verse 10, basahin mo doon sa, natin, nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. So, tapos sa 11, kaya dapat din ninyong ituring. Anong sabi dapat? Dapat ganun din daw tayo. Ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo. So, ibig sabihin, nakipag-isa ka na. Joined with Christ. May panibagong ka ng kasama. Saan ka nakikinig? Dapat sa Kanya. Hindi doon sa iniwanan mo. Anong iniwanan mo? Yung kasalanan. Yung nung ignorante ka pa sa salita ng Panginoon. Yung buhay mo na yan na ignorante ka pa sa salita ng Panginoon, dapat yun ang iwanan mo. Ngayon na mayroon ka ng kasama na nagtuturo sa iyo ng tama para ilayo ka sa kapahamakan, sa kasalanan, dito ka makinig. With the power of the Holy Spirit. So death has no longer mastery over your life. So makikita natin, death we died to sin and alive to God. Verse 10. Ang verse 11, alive to God in Christ Jesus. So 10 and 11, verse 10 and 11, pakibalik mo sa verse 10 and 11, makikita mo sa 11, kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. So ituring natin ang sarili natin na patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos. So anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, ang buhay mo ngayon, yan ang new life in Christ na tinatawag. Kung baga ang pamumuhay mo, katulad ng pamumuhay ni Kristo nung siya'y nasa ibabaw pa ng lupa. Yun na ang panibagong buhay. So, kung yan ang buhay natin, mawawala talaga tayo sa kasalanan. Pero minsan siguro nalulungkot kayo kung hindi nyo nagagawa magkasala eh. Kasi, bumabalik eh. So, ibig sabihin dito, alam nyo ba, mayroong isang example dyan eh. Naalala nyo yung asawa ni Lot? Nagsabi na yung angel of the Lord na huwag lilingon sa pinanggalingan. Kasi ayaw ng Panginoon. Pag umalis ka, diretso ang tingin mo. Huwag ka nang lilingon. Siguro may naalala pa yung asawa ni Lot. Di ko alam kung may pera na naiwan doon o anong mahalagang bagay ang naiwan para sa kanya.
Napalingon siya ngayon. Paglingon niya, ano nangyari? Naging asin. Kabisado natin yan, ha? Kaya yung mga nagkakasala at lumingon, naging asin, marami tayong pantimpla. Hindi ka nabibili. Naging asin. So, ibig sabihin, nakita natin na namatay siya doon. Ang point doon, hindi ang salita ng Panginoon ay hindi mo mababali. Pag yan ay sinabi niya, katulad niya, tapos sinuway natin yan, may resultang kakaiba sa atin. So, salita ng Panginoon yan na dapat ipinapakita sa atin, pinapaunawa sa atin, dahil ang gusto ng Diyos para sa atin ay para naman sa ikabubuti ng ating buhay, hindi naman para ikabubuti ng Diyos yan eh. Kasi ang Diyos mabuti na yan. Kahit hindi mo pa purihin siya, kapuri-puri na yan eh. Ngayon, kaya niya ginagawa yan para tayo naman ay maging mabuti at maging kaaya-aya sa harapan niya. Yun naman ang layunin. Lahat na Kristiyano, alam ko ang layunin, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero may mga requirements, katulad niya. Hindi po pwede napapasa tayo doon ng hindi dumaan sa proseso niya. ISO standard doon. Kung na-also dito sa kumpanya ng mga international ang ISO standard, hindi makakapasa yung company mo pag hindi dumaan sa process na sa qualification nila. Sa Panginoon ganun din yan. Hindi ka rin magpupunta sa langit kundi ka rin pumasa sa qualification niya. Kaya nga, nandito tayo, mahabang panahon, binigay natin, pero minsan nagreklamo pa tayo, ang tagal naman dumating ng Panginoong Jesus. Ngayon, tanungin ko naman, kumusta ang buhay mo kung ngayon ay dumating? Nakahanda ka ba? So, sasabihin natin hindi. O kaya nga, mahabang panahon ang pinagkakaloob sa atin eh. Dahil, nakikita na marami pa tayong pagkukulang na dapat natin ayusin sa ating buhay. Kaya ganun ang Panginoong kamahal tayo. Hindi yung nagrereklamo pa tayo kasi ang tagal dumating. Pag dumating biglaan niya, baka mamaya andyan na siya, kailangan handa tayo. Hindi ganun. Wala ka nang magagawa. Sabi nga ng scripture, kung nasa bubong ka, huwag ka nang bumaba. Kung nasa bundok ka, huwag ka nang pumunta sa city. Kasi tapos na yan. Kung saan ang kalagayan mo, saan ka napunta, ay wala ka na, hindi mo na iisipin na paano na kaya yung mga naiwan ko sa bahay. Wala. Kaya nga ang turo dito, bawat isa maging handa. Hindi yung ikaw pa ang maghahanda doon sa kasama mo. Hindi. Ang Panginoon, binigyan tayo, linatagan tayo ng ganitong mga aral para ang bawat isa ay dapat laging handa. So, alive to God in Christ Jesus. So, point ko, pangalawang points ko. We must believe that sin has no more control over our body. Kanina, yung una, we must believe that we died with Christ and alive unto Him. Pangalawang point, we must believe that sin has no more control over our bodies. Sa verse 12 hanggang 18. Makikita natin, point A. Punta na ko. Ayan, sige, 12. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan. O, nakita nyo? Huwag nyo nang paghariin. Bakit tayo ang sinasabihan ni Paul? Na huwag paghariin ang kasalanan. Kasi ikaw ang may kontrol eh. Pag gusto mo maghari ang kasalanan sa'yo, kaya mo yan, kapatid. Bakit ka natawa? Kaya mong paghariin ang kasalanan sa'yo. Ikaw ang may kontrol ng buhay mo eh. Ikaw ang magdidesisyon. Pero pwede mong hindi paghariin siya. Aba, akong hari dito. Bakit ka maghari sa akin? Kaya yan ang utos ni Paul sa atin. May right tayo, may kalayaan tayong kontrolin, may kalayaan tayong gawin. Yan yun. Kaya nga tinuturuan tayo ng Panginoong Jesus ng salita niya para ngayon ipaunawa, ipaintindi sa atin na, wag yan. Mali yan. Dito ka, tama ito. Ngayon, ikaw pa rin ang magdidesisyon, kapatid. Kahit ano pa, sabi ko nga, kahit ang galing na ni Jesus Christ na preacher, Son of God pa, sumablay pa rin si Judas. Why? Kasi si Judas ay may control sa sarili niya. Hindi naman ng Panginoon eh. Kayang kontrolin ng Panginoon ang buhay ng bawat isa.
pero ayaw ng Diyos na kukontrolin ka na wala ka ng kalayaan magdesisyon. Di ba? Gustong-gusto natin yan. Bakit mo ako Di ba may kalayaan din ako? May free will ako. Pag kinontrol mo, ganun ang mga katwiran. Pagdating dito, bagsak. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masamang hilig nito. So makita natin na do not allow sin to reign in your body. Verse 12 and 14. Nandoon sa under A1. Do not offer the parts of your body. Number 2, sin shall not be your master. Sa tunayan, mukhang sawan ka. Tama ba yan? Okay, tama. 13, may inalter ka siguro. 13, do not offer the parts of your body to sin. Okay. Sin shall not be your master. 14, tama. So, nakikita natin dito na ang kasalanan ay hindi na yung dating kabisado mong gawin. Pag nasa kay Kristo ka na, dapat wala na yan. Dati kahit nakapikit tayo, kaya natin gawin yan. Pero nung na kay Kristo ka na, hindi na dapat. Huwag mo nang ipagamit. Do not offer the parts of your body to sin. Kumbaga, huwag mo nang hayaan na magamit pa ang katawan mo para sa kasalanan. Ikaw ang may control niyan. Ikaw ang makakapag-desisyon niyan. Pag dinesisyonan mo, nagamitin pa rin ng kaaway ang katawan mo, ibig sabihin, hindi ka sumusunod sa Diyos. Ano ang ibig sabihin no? Subukan mo. Di ba nga, yung mga nababalitaan natin na naging pusher na sila. Pag bumabalik sa katotohanan, liniligpit nila. Bakit? Kasi ayaw niyang mapunta sila doon sa kalaban. Ngayon, ang Panginoon, galit din sa tao na ipinakita na tinubos na siya. Babalik pa ulit siya doon sa pagkasanla sa kanya. Sa kasalanan. Kaya namatay ang Diyos, ang Panginoong Hesus, sa pagsunod niya hanggang punto ng kamatayan, naialay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, dahil para sa ikatutubos ng ating mga kasalanan, pagkatapos na natubos na tayo, babalik na naman tayo ulit doon. Ano sa tingin mo, matutuwa ba ang Panginoon? O wag na sa Panginoon, ikaw sa palagay mo, sa sarili mo, matutuwa ka pag ganun yung tinubos mo? Halimbawa, anak mo, tinubos mo na siya, ang laking halaga, 500,000. Pagdating, gagawa ulit, another 500,000, matutuwa ka ba doon? Hindi. So, gano'n din tayo sa harapan ng Diyos. Hindi natutuwa ang Panginoon pag ganyan tayo paulit-ulit. So, sabi, do not hinder your body from becoming a slave of righteousness or to righteousness. Ibig sabihin, huwag mong pigilan ang sarili mo na pumunta sa tamang ginagawa, sa katotohanan, sa katwiran. Instead na doon sa kasamaan. Hayaan mong mapunta siya dito sa tama. Kung ano ang tinuturo, at alam ko naman lahat tayo, sabi nga natin nangungusap sa akin ang Panginoon. Good. Pero bakit yan? Hindi pa nangungusap sa iyong Panginoon pag dumating ang panahon na mayroong ginagamit ang kaaway para pabagsakin ka? Hindi mo ba naririnig yun? Imposible naman. Bakit namimili lang ata yung tainga mo ng pinapakinggan? So, ibig sabihin, ang point ko doon, sabi ng Diyos, hindi siya magbibigay ng sakuna pag walang propetang ginagamit na magbababala muna. Di ba? Sa Israel, bago siya naglunsad ng kahirapan sa isang lugar, may propeta muna na doon, pumunta para magsisigaw doon. Warning, pag hindi sila sumunod, ang kasunod yan, yan na. Kaya buti na lang ang Nineveh sumunod kay Jonah. Kasi kung hindi, yari sila doon. So ganun po ang Panginoon sa atin, nangungusap, nakikiusap para sa pagbabago natin.
Actually, napakaganda niyan. Kung tutusin, ang pagbabago para rin sa benepisyo ng buhay natin yan. Hindi naman sa Panginoon kung tutusin. Para maging karapat-dapat ka dito sa ibabaw ng lupa, maging kaayos-ayos, and then after, mayroon kang buhay na walang hanggan. Pero minsan, parang galit pa tayo. Sundin ang totoo. Mas gusto natin yung sasabihin pa natin. Hindi. Yung sinasabi ni pastor, ganito lang yan, pero pwede dito. Tingnan mo. May lusot pa, di ba? Mayroon nga ako narinig na sa TV. Alam ko, pag sinabi ko sa inyo ang pangalan, magugulat kayo, pero hindi ko babanggitin dahil baka naka-record ko. Famous siya, kilala siya, tapos lalaki siya, lalaki, macho. Pero kalaunan, na ganyan na. Kaya sabi nung nagtatanong sa kanya, parang dual ka, dual citizen. Kaya sumabi pa siya, nagsample pa siya. Ay ako sabi niya, ang asawa ko ay tatlo. Tatlong beses ako kinasal, 3 beses din ako na-divorce. Ha? Kaya ang ginagawa ko ngayon ay parang lang ko, lilingkod ako sa Panginoon. May binanggit pa siyang gano'n. Kasi kung maintindihan mo yung sinabi ng Diyos na love one another, napakalalim niyan. Akala ko sana naniniwala na ako. Iba palang love one another ang tinutukoy niya. Sabi naman na nagtanong, ay sino ngayon ang kasama mo sa buhay? Wala ngayon akong kasama sa buhay. Ay di pa-date-date ka na lang. Pa-date-date na lang ako. Hello, Mario. Ayun pala si Mario. Dito sa kabila, hello, Maria. Ay, hindi available si Maria. Hello, Mario. Dalawa. Pero, itinataas din si Jesus Christ. Sabi ko, pambihira. Hindi kaya alam nito nabasa ang Sodom and Gomorrah. At saka yung panahon ng na kaya pala pinupustro nila yung na yan eh. Mahirap na magsalita pero sabi ko nga, nako po, kung alam nyo lang ang sinasabi ng Panginoon, baka matututo kang tumuwid. Pero hindi nila nakikita yon. At may napanood pa ako. Ako hindi nanonood ng TV Pero napadaan lang ako. Lumagpas lang yun sa ganyan. Malay ko, news ang pinapanood ko eh. Tapos, ito maliit siya, lalaki pa. Habang lumalaki, nagiging babae na. Ngayon, sinusuportahan ng nanay kasi siyempre, kumikita ng malaki, napunta na siya as announcer. Aywan ko kung may nakapanood sa inyo yan. Tapos ngayon, nagkaroon siya ng una, sinuportahan, maraming kapatid dito eh. Tapos sinuportahan, ang una lang niya pinaayos yung dibdib. Pagtingin mo nga namang ganyan, talagang babae. Okay na sana yon. Doon, okay na, kung tutusin. Kasi kumikita, tapos nabubuhay, nakakapagpatayo ng bahay, at nakakapag-ipon. Pero ang kakalungkot, yung iniipon niya, ay ibang klase. Nung nakaipon na siya sa umabot na ng more than 500,000, alam mo kung anong plano niya sa buhay niya? Magparetoke na. Papalitan na yung kanyang katauhan. Wow. Ngayon ganito nangyari. Siguro, kung ikaw ang Panginoon, sobra na yung ginagawa mo. Umaabuso ka na. Okay na lang sana yung palaki-laki dito, at saka pamukha-mukha ng na medyo babae, okay ka na sana. Kaso, pati yan, yung katawan mo, sisirain mo. Ano bang sabi ng scripture? Kapag sinira mo ang templo, sisirain ka rin niya. Ayun, nasira siya. 34 years old. Dahil, pinilit niya. Ang akala niya, totoo ito. Hindi ito kwentong, totoo ito. Napapanood ko lang kasi nanonood ako ng gera sa Israel, bigla lang dumanyan. Teka, panoorin ko nga ito. Ikaw mismo ang sumira sa sarili mo eh. Maggagastos, magbabayad ka pa. Tingnan mo.
Anong ginawa ng Panginoon? Ano sabi ng John 10:10? Ang kaaway ay pumarito upang wasakin, magnakaw at pumatay. Pumunta ang Panginoong Jesus para magbigay ng buhay na kaya-aya. Ay, anong pinagagawa mo doon sa buhay mo? Sinisira mo. Kaya sinira mo, anong ginawa sa'yo? Isang araw, successful daw. 2 araw, 3 araw, paalam. Ano ngayon ang, iiyak-iyak ngayon? Ha? Hindi raw makahinga. Ay, ikaw may lakas-lakas mo, 34 years old ka, wala kang sakit, tapos sisirain mo, papalitan mo yan. Pambihira. Ang ganda-ganda na sana na buhay. Okay na yun, magpapalit ka dyan, medyo ganyan-ganyan ka. Okay na. Ay, nung pinalit mo pa talaga. Biro mo, maglalagay ka pa doon siguro ng kung ano-anong paggagawin mo ay sus, ano pa kaya yun? Ang hirap nun. Tapos magbabayad ka pa. Para patayin mo yung sarili mo. Okay lang ba yan sa inyo? Hindi. So yan po ang kaya mahirap talaga. Minsan kailangan magising tayo. Yan ang sobrang pagkadaya ng kaisipan ng tao. Bakit ka mo? Alam mo, lalaki ka, sasabihin mo, babae ka. Ano ka ba naman? Yan yung pambulag talaga ng kaaway. Isipin mo, yun ang literal na binulag ng kaaway. Bakit? Alam mo sa sarili mo, lalaki ka, ba't mo sasabihin na ganito ka? So, do not hinder your body from becoming a slave to righteousness. Ito ang dapat natin, huwag mong hadlangan. Ipasakop mo yan sa katotohanan. Do not obey or be a slave to sin. It leads to death. Verse 16. Rather, be a slave to righteousness. So, makita natin ang verse 18 and 16 to 18. Sabi dito, hindi ba ninyo alam na kapag pasakop kayo sa sinumang inyong sinusunod, ayan na, kayo yung nagiging alipin ito. Maging ito'y kasalanan, hahantong sa kamatayan. Ayan na nga, kamatayan talaga. Kasi doon ka nagpaalipin sa mali eh. O ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa pagiging matuwid. So kung nagpa-slave, nagpaalila, alipin tayo sa Panginoon, ang kalalabasan ng ating sarili ay matuwid tayo. Pero pag nagpaalipin tayo sa kasalanan, magiging makasalanan tayo. So sa 17, ngunit salamat sa Diyos, kayo dating mga alipin, nagpasalamat pa si Paul dito. Dahil yung mga tagapakinig nito sa Roma, sabi niya, ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin, dati silang alipin sa ganung kalagayan ng kasalanan, ay taos pusong sumusunod sa katotohanan, nagbago na. Sumunod na sa katotohanan na nasa aral na ibinigay sa inyo. So yun ang kagandahan. Sino ang magpapatuloy niyan? Sino ang susunod yan sa salita sa aral na yan? Tayo rin. Kung ayaw natin sundin yan, mananatili tayo doon sa dati natin. Kung halimbawa, yung nagpa-opera, kung nakarinig niya ito, tapos sinunod pa rin niya yun, susundin niya yun. Kasi mas malakas ang hatak ng surroundings eh. Aba, marami nagpupuri sa akin. Aba, sikat ako. Kakandidata pa nga na Miss Universe ata yung, ano yan? Sige. Ano ngayon? Pero ang iba, pag hindi nakita, akala nila tama yun. Kaya ginagaya ng iba. Na dapat, huwag nating gayahin. Sayang. Ngayon, pwede mong gayahin kung gusto mong maiksi ang buhay mo. Pwede naman. So, pangatlo po. Lipat tayo sa pangatlo. Pangatlo, we must believe that righteousness reigns in our body because Christ is within us. So dapat sa ngayon, ang nananahan, ang nangingibabaw o ang naitataas sa ating buhay ay ang katuwiran, the righteousness of God. Dahil si Kristo ay nasa sa atin. So pag sinabi mo si Jesus Christ ay nasa sa iyo, ang mangingibabaw dapat yan ay the righteousness. Siya dapat, yung righteousness ni Christ, though hindi naman tayo exactly
the same with the righteousness of Christ. Kasi may mga kahinaan tayo. Pero, kaya nga ang Panginoon dyan, lagi tayong tinuturuan sa kanyang aral. Kaya through Christ, ang nakikita ng Ama sa atin ay ang righteousness ni Christ, which is acceptable to God. Pero tayo may mga pagkukulang pa. Kasi ngayon, parang ang bait-bait ko. Baka mamaya, hindi na ako mabait. O baka bukas, iba na naman ako. So, anong mangyayari dyan? Sabi ni Jeremiah ba o Isaiah? The heart is deceitful above all things. Ang puso ay mandaraya sa lahat. Sa mga nanliligaw nga, sasabihin, alam mo, mahal kita eh. Ay, magkano bang presyo? Mahal eh. Sasabihin, I love you. Bukas niyan, o kaya mamaya, hindi ta love. Kaya yung mga iniidolo ng mga tao ngayon, tuwan-tuwa pa sa mga napapanood. Bukas, nag-asawa sila, tuwang-tuwa, ay, nag-asawa na. Ang aking iniidolo, after 1 year, hiwalay. Yan ba yung mga iniidolo natin? So, doon po natin makikita na yung mga kilala na famous na iniidolo ng tao, pero yung ginagawa naman nila ay wala sa ayos. Wala sa katotohanan. Dapat, katulad ng pagiging idolo natin kay Jesus Christ, makita natin si Jesus Christ ay ibinuwis pa ang buhay para sa atin, para sa ating kaligtasan. Yun ang dapat nating iduluhin. Dahil pag inidolo mo yan, mapupunta ka rin sa ganong ganong kalagayan. At ganon din ang attitude mo sa iba. Kung ano ang attitude ni Kristo, nakuha mo, attitude mo, yun na rin ang attitude mo sa iba. Pag ang nakuha mo, pag ang attitude mo ay iba, delikado yan. Paano mo masabi na ang nananahan sa iyo ay si Kristo, iba naman pala yung attitude mo? Mukhang baliktad. Sabi ko nga kanina, kung ang kaibigan mo ay mabait, at lagi yan ang kasama mo, mabait ka na rin. Pero pag masama, magiging masama ka na rin. So ano ngayon ang kailangan natin? Sabi dito, kanina sa napag-aralan natin, dapat nasa kay Kristo tayo. Because Christ is within us. So kung nandiyan dyan si Kristo, imposible makagawa pa yan ng mga against God. Hindi na. Kasi ayaw ni Kristo pumayag. Baka kung mayroon lang kamay si Kristo dyan eh, hahawakan ang kamay mo at huwag mong gagawin yan, boy, huwag mo yan. Tapos ipipihit ka papunta dito ka lumakad. Kaso espiritu yan eh. Walang magawa, kundi ang paalalahanan tayo, bigyan tayo ng conviction. Ngayon, sa atin pa rin ang final decision. Kasi ikaw ang may physical. Ikaw ang dapat magdesisyon. Ang Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo, paalala lang sa iyo yan. Pero bakit pagdating sa iyo, oy, uminom ka na ng maintenance mo, baka high blood ka, ang bilis mo. Pero pag, ang sabi mo, oy, layuan mo yan. Naku, ayaw mong lumayo. Pero pag maintenance, ang tandang-tanda mo, ay, mayroon akong kasama sa labas eh. Hindi nahuli yan. Bakit alis ka na? Ay, kailangan mag-inom ako ng maintenance. Sige, tingnan mo, malilit na ako sa oras o. Pero pagdating dito, ayaw lumayo. So, yun po ang nakikita natin. Ano ang under with, we must believe that righteousness reigns in our body because Christ is within us. A, turn weaknesses into righteousness. So, yung mga kahinaan natin, nandiyan sa 19, 20. Sabi ng 19, gumamit ako ng karaniwang, tama ba? Sa 18, pinalaya na ako sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katuwiran. 19, gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinaan kung paanong ipinailalim ninyo noong unang inyong sarili sa karumihan at kasamaan, palala ng palala, isuko ninyo ngayon ang iyong sarili bilang alipin ng katuwiran para sa mga banal na layunin.
So, ang tinuturo sa atin yan, kung yung kahinaan natin, ano yung kahinaan? Sabi yan, likas na kahinaan, na itong kahinaan na ito ay nagagamit ng kasamaan. So, anong kailangan? Imbis na mas magamit ito ng kasamaan, dapat ipasakop mo ngayon yan doon sa katotohanan. Sabi niya dito, kung paanong ipinalalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala. Tingnan nyo, palala ng palala. Sabi diyan, isuko ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katwiran para sa mga banal na layunin. Kasi kung hindi mo isusuko yan sa katwiran, sino may katwiran? Ang Panginoong Hesus lang naman ang katwiran ng ating buhay. Ngayon, kung hindi mo isusuko sa Kanya, ang kalalabasan niya, palala ng palala talaga yan. Parang yung kanta ng spaghetti, pababa ng pababa. Ayaw mo na talaga yan. Parang ganun, palala ng palala. So kung hindi mo talaga ibibigay sa Panginoon yan, palala ng palala yan. So ano ngayon ang kailangan? Surrender. Turn weaknesses into righteousness. Yan. 19 and 20. Tapos, turn sanctification into eternal life. So kung nasa righteousness ka na yan, patuloy kang, ano yun? Yung sinasabi ng scriptures, you are under purification. 7 times purification, and then turn into sanctification, and then to eternal life. So 21 to 23, anong sabi? Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katwiran. O, nakita nyo na? Pag ikay nasa kasalanan, hindi ka papakialam ni Jesus Christ. Nandun ka sa kasalanan. Pero pag nagdesisyon ka, gusto ko nang ayoko na sa'yo kasalanan. Dito na ako kay Jesus Christ. Then, sasaklawan ka ni Kristo. Ikaw kasi may desisyon. Mali yung naintindihan natin dati na hindi pinabayaan ako ng Panginoon. Kaya naman niya ito. Kaya naman talaga ng Panginoon eh. Kaya lang ikaw, ayaw mong sundin naman yung gusto niya. Gusto mo pa rin doon. Ay, ang sarap-sarap ng buhay ko dito eh. Bakit ako pupunta dyan? Oh, kaya nananatili ka doon. Pero kung gusto mo talaga na lumipat, sabi dyan, noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katwiran. So, anong napalan ninyo sa mga bagay na yon? So, ibig sabihin, kung saklaw ka pa ng kasamaan, ay talagang daranas ka ng resulta, yung consequence ng kasalanan na ginagawa mo. Pero kung nandito ka na kay Kristo, yung mga kabutihan ay ka rin, ang consequence mo dyan blessing eh. Kumbaga, resulta ng iyong pagsunod kay Kristo, kapayapaan, kagalakan sa buhay, ano pa? Kasayahan, then abundant life, ano pa? Wala ka nang hahanapin pa. Pero pag doon, sa kasalanan, sa ngayon, hindi nahahalata. Kahulihan, naiipon, napupuno, hanggang sa, lalabas na yan, kasi apaw na eh. Hanggang sa mga kung sa amoy, kung sa mabaho, lalabas na mga ngalingasaw na yan sa kapaligiran, hindi mo na mapigilan. Yun naman ang epekto nun. Pero kung dito ka sa mabuti, nagiging maayos ang direksyon ng iyong buhay. Kaya anong sinasabi? Sabi ng verse 23, for the wages of sin, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ayan, 22 muna. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos. Ayan, alipin na ng Diyos. Ang natamo ninyo isang buhay na banal. At ang ibinubunga nito ay buhay na walang hanggan. Napakaganda. So, kung ikay napalaya na, ang napalaya kasi, ano bang ibig sabihin napalaya? Napakaliteral naman. Yung taong nakukulong,
Pag pinalaya mo, wala na doon sa kulungan, nasa labas na. Ngayon tayo nakakulong doon sa kasalanan na yan. At pag nakalaya tayo, hindi na tayo gumagawa ng kasalanan na yun kasi hindi na tayo nakakulong doon at ang master natin, hindi na siya. Lumabas na tayo. Ang master na natin si Jesus Christ na ang tinuturo sa atin ay kabutihan, kaayusan sa buhay, kapayapaan, kagalakan, wala ka magiging problema. Pero kung ayaw mong umalis doon, kasi ano yan, hindi yung puro na lang ang Diyos. Kasi kung ang Diyos ang ating sisisihin, ay bakit pa bumaba si Jesus Christ sa lupa? Dapat sana, tumanaw na lang si Jesus Christ sa lupa. O ikaw, pastor, ligtas ka, halika dito. O ikaw, Sister Ming, doon ka. O ikaw. So, ibig sabihin, hindi mo na kailangan magdesisyon. Hindi mo na kailangan gumawa, bahala ng Diyos. So, unfair yun sa atin. Kaya nga, dito sa Pilipinas, ang gusto, demokrasi kasi may kalayaan. Eh ngayon na sinasakal na. Di ba, nagwawala na. Kasi nagdidesisyon na lang ng walang kongreso, walang proseso, martial. Oh, yan. Yung bang gusto natin? So, dito pa na gusto natin yung ganyan kalayaan. Sa Panginoon, siya mismo, unang-una pa lang, siya na yung may demokrasi. Hindi tayo kinontrol. Hindi tayo pinangunahan. Inirespeto ang desisyon mo. Kaya kung yung desisyon mo ay gusto mo pa rin nag-i-enjoy ka dyan, aba, sasabihin lang naman sa'yo Panginoon, sasabihin sa'yo ng Panginoon, ikaw, nasa sa'yo yan. Parang yung nagpa-opera, di pa nakontento doon sa mga paganyan-ganyan at medyo paganyan-ganyan eh. Doon pa siya talaga. O di, maaga siyang natapos. So verse 23, ano sabi niya? Ito yung kanina sabi ko sa B, turn sanctification into eternal life. Verse 21 hanggang 23. Sa 22, we are set free from sin and become slave to God, leads to holiness. The result is eternal life. Ayan. And then sa number 2, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So yun ang pinakamaganda sa lahat, lalo na yung verse 23. Binigyan na niya dyan ng klaro na ang kasalanan kapag laging ginagawa, ang hahantungan natin ay kamatayan. Pero ang ibinibigay na regalo ng Panginoong Hesus sa atin ay eternal life. Saan matatagpuan ito? Saan makukuha? Walang iba kundi sa ating Panginoong Hesus. Kaya anong dapat natin gawin? Dapat ayusin natin ang relasyon natin sa Panginoong Hesus. Sumunod tayo sa pinapagawa niya sa atin. Maging tapat tayo, remain faithful to Him para makamta natin yung eternal life. Kasi kung hindi tayo tapat sa pagsunod, kung madadaya natin ang kapwa natin, okay lang yun. Pero sa Panginoong Hesus, hindi mo kayang dayain yun. Kasi may checker yun. May CCTV yun. Talo yung mga CCTV dito kung kaya natin palusutan yung dayain yung ating kapwa, bait-baitan tayo sa harapan, pero gagawin natin. Pero pagdating kay Jesus Christ, tapos tayo dyan. Alam pati bilang ng buhok natin. Alam kung ano ang ginagawa mo. Alam kung anong iniisip mo sa oras ngayon. Sa oras na ito, alam ang nasa isip mo, alam ang nasa puso mo. Kaya wala tayong kawala dyan. So anong gagawin natin? Gusto mo ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Then, balik tayo dyan sa verse 23. Gawin natin yung kanina, mula sa verse 8 hanggang 23. Bulay-bulayin natin, alamin natin ang pinakamahalaga sa lahat na ating gagawin. Dahil yan ay para din sa ikabubuti ng ating buhay. Alalahanin natin, pag wala na tayo dito sa katawang ito, dalawa lang yan. Pag pumanaw na tayo, isa papunta sa eternal life,
Ang isa papunta sa eternal death. Dalawa yan. So, death or life. So, alam ko naman, hindi kayo papayag na doon kayo sa death. Pero, pumapayag kayo umayaw. Pero pumapayag kayo na hindi sumunod. So, kaya hindi kayo payag na mapunta sa eternal death, dapat naman, huwag kayong papayag na hindi kayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Yun lang ang hamon doon. Kaya, nakahanda ba tayo, mga kapatid? Nakahanda ba? Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon na tayo tumayo. Tayo manalangin. Lord, kami po'y nagpapasalamat sa Diyos sa ginawa mo, sa iyong mga salita sa pamamagitan ni Apostle Paul, na ipinarating mo sa amin ang mga salitang ito upang kami ay gisingin sa aming mga sarili at maintindihan at maunawaan ang ninanais mo para sa aming mga buhay. Salamat sa mga salita mo na walang iba kundi kami po ay itinataas ka sa aming mga buhay. Ayaw na namin nang magkasala, Panginoon. Ang kahilingan namin sa umagang ito, tulungan mo kami na maputol itong mga kasalanan na hindi namin maiwas-iwasan, Panginoon. Lord, alam namin ikaw ang may kontrol ng aming mga buhay. Patuloy mo kami bigyan ng paalaala, patuloy mo kami tulungan na mapaglabanan namin na umayaw kami sa hatak ng kaaway, sa hatak ng tukso, sa hatak ng mga kasalanan. Kaya Lord, inaalay namin itong buhay namin sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo ito, basbasan mo ng iyong kapangyarihan ng Espiritu Santo at silyuhan mo ng iyong banal na dugo na huwag na kaming manumbalik doon sa mga dati naming mga nakaraan, Panginoon. Silyuhan mo kami na kami ay para lamang magamit sa iyong kalooban, para kami ay sa iyo lamang at wala ng iba. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa aming kalagitnaan. Salamat sa biyaya na ipinagkaloob mo. Pagpalain mo ang bawat sambahayan, Panginoon. Bigkisin mo ang bawat sambahayan ng isang espiritu, pagmamahal. Lord, na sila man ay mailayo sa anumang kapahamakan, sa anumang kaguluhan. Lord, ikaw ang may dala ng kaayusan ng buhay, kapayapaan at kagalakan. Kaya Lord, ito ang ipagkaloob mo sa bawat sambahayan, bawat pamilya, at ganun din sa nag-iisa, sa bawat isa, Panginoon. Bawat isa na naririto. Lahat na naririto, Panginoon. Itinataas ko sa iyo, O God, hayaan mo na ang kapangyarihan na yan mula sa trono ng iyong biyaya ay may pagkaloob mo sa buhay ng bawat isa. Salamat. Ibinabalik namin ang katagumpayan, kapurihan sa pangalan ni Jesus. Ang ating magsabi na, Amen.